Si Coach Tim Cone na pala ang bagong Gilas head coach, pero alam nyo ba na napilitan lang daw si CTC na tanggapin ang inaalok na trabaho ng SBP at in the future, baka si Coach Tim na rin mismong bababa sa pwesto dahil priority niya talagang Hinebra. Hanggang ngayon marami pa rin sumisigaw na si Coach Brian Goorjian na lang sana. At speaking of Brian Goorjian, may sinabi naman ito para sa PBA. Nalulungkot daw siya sa pag-alis ng mga sanay dominant rookie sa PBA. Kung sila ay mananatili lang sana sa PBA, tataas sana ang level ng kompetisyon, lalo na kapag full ang distribution ng mga magagaling na rookie sa bawat teams. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Binalita na mismo ng Spin na si Coach Tim na pala ang bagong head coach ng Gilas at dahil nga dyan, asahan natin na mas dadagsa pa ang mga taga-SMC players na lalahok sa Gilas lineup. Pero binalita din na napilitan lang daw si Coach Tim na tanggapin ang trabahong inaalok ng SBP. Ayon sa buong SBP staff, si Coach Tim talaga ang pinakaunang nasa isip nila. Alam niyo ba kung bakit? Bukod sa capabilities niya at IQ sa coaching, mas marami din ang magagaling na players na makakasama sa lineup. Dati kasi nung kapanahunan pa ni Coach Chot, limited players lang ang sumasama at limited players lang din ang nakukuha nila dahil ang MVP camp wala masyadong quality players. Isipin nyo mabuti, kapag si Coach Tim ang isinama nila, halos 4 na SMC camp ang pwedeng isama sa lineup. Kulang na lang puro SMC players or buong Hinebra ang ilagay sa lineup. Kapag bumalik pa si Brownlee, ako, para kang nanonood ng SMC laban sa ibang bansa. So ang pagiging head coach ni CTC sa Gilas, malaking benefit talaga para makabuo tayo ng isang legit, deadly na lineup. Dagdagan mo lang ng ibang taga-MVP gaya ni Calvin Octana. Nagpapakawais tong SBP ah. May balita akong narinig mula din sa Spin na napilitan lang daw si CTC sa trabaho niya. Alam nyo kasi mga koys, in the first place, lagi naman tinatanong si Coach Tim pero ang sagot niya magtatrabaho lang siya sa Gilas pero hindi as permanent. Kaya kung napapansin nyo, willing siyang tanggapin ang trabaho kasi alam niya na hindi ito permanente. Ngayon na permanent coach na siya, asahan natin na mas mag-a-adjust pa si Coach Tim sa panahon niya sa PBA na gaya ng ginagawa ni Coach Chot dati. Pero para sa akin iba ang PBA ngayon kasi kinukonsidera na nila ang scheduling. Kapag alam nila na nagkasabay ang schedule ng PBA at Gilas, sa pagkakaalam ko magmo-move ang schedule at i-adjust nila ito ng hindi na ayon si Gilas game, 'di ba? Kasi may mga practices pa 'yan. Medyo mahaba-habang preparasyon. Nagustuhan ko sa SBP ngayon, mas naghahanda na sila ng maaga at mas maingat sa pagpili ng coach. Base sa mga comments na nababasa ko, sabi nila, mas okay niyang si Coach Tim kaysa kay Coach Chot. Kung sa bagay, tama naman sila. Pero nagpagawa ako ng sarili kong survey. At alam nyo ba na marami yung nagsasabi na si Coach Brian Goorjian dapat ang magiging Gilas coach kasi willing naman siya. Bakit nagpapakipot pa daw ang SBP? Well, pinaliwanag naman ng SBP ang tungkol dyan at mukhang may issue ata sa pag-a-aproba sa FIBA. Pero pakiramdam ko, kung ipupush ng SBP yan, pwede naman. Kaso, mukhang si Coach Tim talagang gusto nila. Okay lang naman. Bakit di muna natin subukan ang first choice ng SBP? Total, after 4 years, pwede naman siyang palitan. Kayo mga quiz, sino ang gusto nyong permanent Gilas coach? Tara, next update naman tayo. Alam nyo ba na may sinabi po si Coach Brian Goorjian tungkol sa pag-aalis ng mga rookie sa PBA? Sabi niya, dapat sa PBA sila naglalaro dahil kasi sa mga umaalis na rookies, nababawasan ang credibility ng mismong liga. Isang malaking question para sa kanila kung bakit sila umaalis gayong may sariling liga naman ang ating bansa. Kung hindi pa alam ni Brian Goorjian, yun ay dahil totoo naman talaga na wala tayong matibay na credibility at totoo din na hindi na tayong number 1 option at mismo ang PBA rin ang sumisira nito. Kung titingnan nyong mabuti ang mga playoffs natin, kapag hindi taga SMC ang naglalaro, walang nanonood masyado sa live, diba? Kahit mga viewers sa telebisyon. Mas pinapanood pa yung mga shortcuts na ina-upload ng ibang nagbablog nito o kaya sa mismong live ng PBA. Dati nga sumusubaybay ako ng PBA, hindi naman ganito. Kahit Coca-Cola ang team laban sa Santa Lucia, marami naman ang nanonood. Ayon kay Coach Brian Goorjian, ganito din ang nangyayari sa NBL. Imbes na sa kanila yan naglalaro, nagpapadraft sila sa NBA. Syempre, biggest league yan sa mundo. Sa palagay ko, kung naglalaro lang sa PBA yung mga magagaling na rookies natin sa B-League or KBL, pantay ang distribution nila sa iba't ibang teams tapos walang pandurukot, magiging competitive lahat ng teams sa PBA. Nalulungkot si Coach Brian kasi parang malabo na at hindi rin tayo sigurado kung makakabawi pa ba ang PBA na gaya ng dati. Magnilay-nilay nila ang PBA, baka pwede pang magbago ang lahat.